Nakauwi na sa bansa kahapon ng mahigit 40 OFW mula po sa Syria na nakaranas ng umano'y pagmamaltrato mula sa kanilang sariling amo. Ilan lamang sila sa libo-libong kababayan natin nasa Syria na hanggang ngayon naipit pa rin sa gulo doon. Pero ang tanong, kung makakauwi silang lahat dito sa Pilipinas, meron bang nag-aabang naman na kabuhayan para sa kanila? Yan natin pag-usapan. Kasama po si Professor Winnie Bonsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Alam mo, hindi ko talagang naiintindihan ang mga datos na lumalabas. Kasi sinasabi ng datos, no? Oo, 17,000 daw to 19,000 Filipinos sa Syria? You know, Syria is a very harsh place, number one. Legal. Number two, yung kanilang may conflict palagi kasi Syria is one of the main, yung bang talagang against Israel ba? At saka sila ang nagkukuha ng Lebanon. Lebanon sila the Syrian government has been accused of talagang taking over Lebanon. Yes, etc. Ngayon, sino ang ating mga manggagawa doon sa Syria? Who are our workers there? You know, most of them seem to be domestic workers. So, pagbabalik nila, hindi natin alam kung ano ang pwede nilang gawin dito. Depende sa kung sila ba ay professional dito bago pumunta sila abroad to be a domestic worker. Dokumentado ba ito? Legal sila? Tanungin nga natin kay OWA Administrator. Ano ha? Good morning, Carmelita. Good morning, OWA Administrator Carmelita Dimson. Okay. Yan. Good morning, ma'am. Tell us ka, ano yung profile ng mga Syrians dyan? Mga Filipinos in Syria, sorry. About 95% of our Filipino workers in Syria ho ay mga household service workers. Okay. Galing saan? Galing ho sa iba't ibang bansa, sa Gulf, mga Gulf states, no? Galing sila doon. Kukunti lang yung talagang legally documented or regularly documented workers na nanggaling dito sa Pilipinas. Yung iba nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Middle East. Lang sa Syria. Nililipat lang sila ng employers, galing ng Kuwait, Bahrain, sa Dubai, tapos they end up in Syria. Ano, natatapos ng employment nila sa Kuwait, Dubai, tapos pupunta sila sa Syria para makakuha ng bagong employment, pero hindi dokumentado, hindi ba? Opo, at karamihan din, or yung kanilang employer, ang nagdadala sa kanila doon sa Syria, tapos iniiwanan sila doon for another employer. More to the point, Administrator Dimson, yung mga babalik dito, ano ang meron bang planong gawin ang gobyerno para tulungan silang ma-reintegrate? Lalo na illegal sila. Kasi di ba, yun ang policy ng gobyerno. Kahit na illegal, kailangan tulungan, pero dapat, siyempre, ang mensahe, hindi sila pumapayag na sa illegal recruitment. Dahil kawawa sila pag, ayan, anong benepisyo nila kumpara doon sa legal, di ba? Ito ang programa natin, itong ating malawakang reintegration program, ay hindi lamang para doon sa documented workers, kundi pati na rin ho doon sa mga hindi dumaan sa tamang proseso, dahil gusto rin naman natin silang ma-reintegrate uli dito sa ating community, sa mga, at sa pamamagitan ng ating livelihood assistance or enterprise development program, natutulungan ho natin silang makapagpundar ng maliit na negosyo o malaking negosyo kung ano ho yung kanilang choice. Pero dito sa mga bumabalik na galing ng Syria, karamihan na ay mga household service workers na ang kanilang sweldo ay hindi naman ganun kalakihan. $200 lang daw, sabi mo, month eh. Hindi naman po, mga 150, 175. Mas mababa pa. Mas mababa pa. And itong mga illegal usually ang base nila ay Mindanao. Sa Mindanao sila lahat nare-recruit. Nakukuha. Karamihan yung profile ng bumabalik nating workers from Syria ay nanggagaling doon sa region na yun. In terms of religion po, what is the religious profile ng workers natin? Karamihan ay mga Muslims. Yes. You know, it's a question of talagang Muslim exploiting Muslim. Tapos, ikwento mo pa, Carmelita, yung sinabi mo sa amin kanina, na yung mga employees dito, mga workers na ito, talagang humihingi ng pera para i-release yung kanilang mga helper. Ano ang kondon? How much are they asking yung mga employers? Itong mga employers ay humihingi ng mga $3,000 to $5,000 para daw
i-release nila yung mga household workers dahil naggastos sila sa pagre-recruit, pag-hire sa kanila. Oh. So, kailangan i-reimburse sa kanila yung deployment cost or hiring cost nila. Sinasamantala pa kayo. Ngayon, ang sinasabi naman namin, kailangan namang mapauwi itong ating mga kababayan dahil nga nagkakagulo na doon. Pero, ang kanilang posisyon naman po ay wala naman daw gera doon wala naman daw civil war. Kaya bakit natin sila pinapauwi? Kaya ayaw nilang i-release. Kaya ang ating rapid response team na nandoon ngayon, katulong ng embassy officials, nag-negotiate sila doon sa mga employers. Magkano ba ang cost of a ticket from Philippines to Syria? About $500. $500. You see, $500 ang cost. Now, why should the employer ask for 3,500? Ang binabayad ng employer usually is yung transportation. Talagang everybody's trying to exploit the Philippine government. Meron silang middlemen na sila yung nangangalap. So, binibigyan Anong nangangalap? Naghahanap Pero, ng mga... Administrator, bakit yung kanina sabi, yung mga umuwi, nakakaranas umano ng pagmamaltrato sa kanilang amo? Ano ba, umuwi ba sila dahil may gulo sa Syria? O umuwi sila dahil namamaltrato sila ng amo? Dapat talaga hindi maningil yung amo yun, di ba? Hindi, kaya nga, magkasama na yun. Meron talagang may pre-terminated contracts dahil nga yung report din, Tapos kwento sa ng mga... kontrata, ini-extend pa sila. Yes, so kailangan naman silang mayuwi na. Itong mga kwento nila about Gusto nila talaga umuwi. kailangan na talaga silang umuwi. Alam niyo mga kapuso, kung meron kayong mga relatives dyan na gustong pumunta dito sa mga bansa sa Middle East, pwede ba? Tanong-tanongin niyo muna kung ano ang background doon at saka ano ang environment doon. Tingnan niyo, itong mga pumupunta sa Syria, sobrang napakaliit ng kanilang sweldo, namamaltrato pa sila. Gusto niyo ba pumunta ron? Tapos sinasabi niyo, okay, I looked at yung mga galing sa Syria, yung mga remittances. Oh. Do you know that from Syria, there are supposed to be 19,000 people daw, 17 to 19. Alam niyo kung magkano ang remittances from Syria? $35,000. Ang ibig sabihin parang $2 a person a year. Paano naman yun? Hindi ibig sabihin uunlad ang buhay, no? Even the 700, yun ang sinasabing deployed in Syria, 700. I-divide mo yung $35,000 by 700, $50 lang yun. $50 a year. Mike, in other words, ano ang ginagawa nyo dyan sa Syria in the first place? Pwede ba? Let this be a lesson to you. Kaya nga sabi ng administrator, wala naman talagang employment na in-offer sa Syria Dumaan sila sa mga shortcut, kaya napunta ng Syria Hindi ko alam naman kung bakit. Mas okay naman. Yung maids dito sa Metro Manila get more than that. That's for sure. Hindi ba? Yes, ma'am. Kaya nga. Punta pa kayo sa Syria. Hinahanapan niyo ba sila ng local employer din? Oo, yun din ang isang option na in-offer Ang natin. dami na lang dito ng katulong, Oo. ng kasambahay pala. Oo, at ito nga ang balik Pinay, balik hanap buhay ng Department of Labor, ma'am. Pwede ho silang mag-avail nito. Financial grant po ito. Walang babayaran na utang. Bibigyan silang pagkakataon na makapag-start ng maliit na Magkano yun? Ayan, ang Worth nakakatakot. Magkano yan? 10,000 pesos. Parang nagbibigay ka ng 10,000 pesos and everybody is complaining, why are you giving, this conditional cash transfer? Pwede ba yon? Hindi pwede. I mean, I'm not in favor of that. That you're going to give a returning worker 10,000, walang interest, walang bayaran? Oh. Ano ba yan? Ma'am, hindi. Itong hindi naman ho talagang upfront na bibigyan mo ng 10,000. ano yun? Ito po yung materials na gagamitin nila doon sa pagninegosyo nila. Hindi natin pera. ibibigay yung pera. So, kailangan meron talaga silang negosyo na alam nila yun ang kanilang ipupundar. Paano Yun ang bibigyan magsisikap natin yun ng na material dapat may resource. konting bayarin, madam? Kasi paano magsisikap yun kung parang biyaya, andyan lang, Sa'yo na lang sa loob. Okay, pag-usapan natin at ito Syria pa lang, Wala pa yung iba pang mga manggagawa galing sa iba pa rin mga nagkaagulong But Syria bansa is dyan. particularly bad. Yes. Okay, maraming salamat po, OWA Administrator Carmelita Dimson. Maring Winnie, salamat po. Pareho kaming kulay, ha? At bago sila mag-concert, unang balita na.